For today's episode, we're talking about the side effects of adulting, chronic fatigue, financial stress, decision fatigue, and even outgrowing friendships. Yung pagod na hindi nawawala, the pressure of responsibilities, and the quiet changes in your life that no one really prepares you for. If you've been feeling the weight of all this lately, this episode is for you. Welcome to C Off the Counter Podcast. So for today's episode, first episode natin ngayon, we'll be talking about Side effects of adulting. Kung saan pag-uusapan natin na ngayong adult ka, akala mo stable ka na. Diba? So, ano ba yung unang side effect ng adulting? yung pagod. Pagod. Number one yan, Pagod pagod. is real. Chronic pagod. Chronic pagod. As in pangmatagalan ng pagod na pagod na. Kikipagod ka na. Yes, napapagod din po ako. Hindi halata. Ano vitamins niya? Kasi lagi siyang on the go. On the go. Yeah. Pero Ganun napapagod din po. siya. At dahil dyan, pag-usapan natin, tuwing kailan nyo ba na nararamdaman na pagod na kayo? Araw-araw. Ako din, Grabe yung araw-araw. Araw-araw. Parang kahit kagigising mo pa lang, pagod ka na. Kasi nga, iniisip mo pa lang yung mga gagawin mo ng araw na yun. Parang napapagod ka na. Yes. Tama. So, ang pinag-uusapan natin ngayon, hindi lang talaga physical na pagod. Kundi Yeah, emotional. Lahat ng klase ng pagod. At saka, ito kasi yung, hindi ko alam yung pagod na hindi siya kayang alisin ng tulog. Tama. Hindi siya yung pagod na, ay pagod ako, wait lang, matutulog muna ako. Pagising mo, pagod ka pa din. Nandun pa din yung pakiramdam na pagod ka pa din. Although yung physically nakapag-rest ka. Oo. So, ito yung pagod na hindi lang sa work, pagod sa Lahat na siguro sa maraming bagay, I think mga bakit- responsibilities, sa mga responsibilities. sa expectations, Yes. sa bills, Yeah, diba? pagod ka na magbayad. Hindi siya yung pagod na pag naramdaman mo, titigil ka sa mga ginagawa mo. Yes. Hindi siya ganon. Kasi ito yung pagod na kahit pagod ka, kailangan mong mag-continue sa kung anong ginagawa mo. Kasi meron kang mga responsibilities na dapat gawin. So, ito yung pagod na hindi tipong nagpahinga ka tapos na. Oo. Yes. Hindi. Ito yung pagod na literal na tuloy-tuloy. Araw-araw may pagod kang nilalabanan. Recently lang, galing tayo sa Ilocos. mahabang biyahe. Hindi ko alam, kasi dati di ba nung nagbabiyahe naman tayo, long travel na land travel din siya. At gigising pa lang sobrang aga. Kaya mo naman, kaya na. Naalala ko, di ba, nag-ano tayo na Kaya mo yan, girl. recreate ng picture natin. Bigla ko lang naalala. Dahil nabanggit mo yung dati naman, kaya natin na ganito. Kasi naalala ko 2015, Oo. kaya natin yun, nag-Ilocos tayo. Lahat Ilocos. Kasi ngayon, vegan lang tayo, pero yung katawan natin sobrang pagod. Grabe. Pero nung time na yun, 2015, nagpagudpud pa tayo. Yun naman. Vegan lahat, diba? Ano talaga, siguro biologically, dahil nag-iiba din talaga yung katawan mo as you age. Tama. Yun talaga ang reality ng adulting. Na pag naging adult ka, hindi lang yung decision making mo naging adult, pati yung katawan mo talaga literal. Katawan mo. Minsan pa, like, ilang taon tayo ngayon? Ako, 20. Gusto mo yung 30 plus? 30 plus! 30 plus ang edad mo. As trend time. Pero yung katawan mo, hindi siya edad na pang 30, baka pang 50 siya. Totoo, di ba? May Yes. gano'n. Totoo. Tama. So, yun nga. Balik ako dun sa Ilocos. Balik tayo sa Ilocos. Kasi yun nga, syempre, ang haba ng biyahe. And syempre, yung pinunta kasi natin sa Ilocos ay trabaho. Yeah. So, ito yung kahit mapagod ka sa biyahe na sobrang haba, pagdating mo doon, hindi pwede, Laban nandito pa. na ako, pahinga na tayo.
Di ba? Yes. Hindi, kasi ang pinunta natin doon is isa sa mga responsibility natin sa buhay, which is yung magtrabaho. To provide To provide for our bills. families. Mga bayarin. Side effect yan. So, chronic pagod at saka financial responsibilities. Diba? Kasi hindi din, kumbaga parang hindi tayo pwedeng magpahinga kasi yung mga bills naman natin, hindi nagpapahinga. Kumakaway talaga sila every now and then. Yung tipong ayaw mo sila makita pero sumisilip sila. Lalo na ngayon, di ba, sa mahal na bilihin, sa kuryente. Kamusta naman ang kuryente ninyo? Dumoble yung sa akin. O, di ba? Grabe. Oo, dati. Kasi kami, syempre sa condo kasi, nandun kami sa prepaid. Yung kuryente namin okay. prepaid. So, syempre, for example, nag-load lang ako ng 1K. Dati tumatagal yun sa amin ng more than 10 days. Ngayon, hindi na. Eh, tulad nun, nanggaling pa tayo, Ilocos. Oo. Walang tao sa Yeah. condo. Mm. Nagulat si Ken, pagdating nila doon ni Cassie, wala nang kuryente. Sabi ko, ano nangyari? Pero how it works? Pagka-load. Nag-curious ako. Meron ko na yung topic. Meron ko din siya. Pero, halimbawa, naubusan ka ng load. Mamamatay yung Consumable. Tama. Mamamatay yung kuryente. Pag nag-load ka, bubuhay ulit siya. automatic. Which is parang nakikita ko siya na masipit. Oo, kasi nalilimitahan mo rin. Nalilimitahan mo eh. Kasi parang for example, after a month, dadating yung bill mo, mabubulaga ka. Ay, ganito kalaki yung Unlike bill. yan. Unlike dito, Alam mo. alam mo. Kasi sa, Control. pag nag-ano ka din naman sa, kasi sa Gcash kami na nag-load eh. Oo. Ang pinaka-maximum lang doon is 1K. Oh. Pero pwede ka naman mag-2K, dalawang transaction. Mm-mm. So kami, ang ginagawa namin, 1K para at least na nakikita namin na gaano katagal yung Natatrack 1K. niya talaga. Gaano katagal yung 1K. Okay. Dahil adulting na. Part ng adulting. Pinag-uusapan. Ang topic na yung kuryente. Yeah. At dahil ang pinagbabayad naman natin sa kuryente is ang ating mga sahod, di ba? Mhm. Ang isang reality is kala natin nung bata tayo na kapag nagkaroon tayo ng trabaho, okay na. Oo nga, magiging stable ka na, mabibili mo lahat. Yes, meron na akong pera. Pero ang reality, Hindi. Kasi share ko ulit. Oo. Hoy, andal, ba't ako lang yung Yeah. Ang dami ko i-share. Ang dami ko i-share. Hindi, yun nga, yung na-share ko before, na part of adulting, nung college, syempre from probinsya, so dito ako nag-aral sa Manila, nag-college sa Manila. So anong nangyari sa allowance ko? Monthly na din. Mm. So binibigay din siya sa amin monthly. So ngayon, syempre tayo, 'di ba, sa college. Pag nasa na tayo, third year, fourth year, nandun na yung part na, oy, mag-work na ako. Oo. Tapos alam na natin kung, syempre nachichismis na sa atin kung magkano yung initial Oo. na sahod mo. Pag pumasok ka sa ganito, pag pumasok sa ganito. So naisip ko nung time na yun, uy, ngayong college ako, ngayon nag-aaral ako, napagkakasya ko yung ganitong binibigay sa akin na what allowance. more? So syempre nagkaroon ako ng excitement Oo. na pagdating ng nagtrabaho ako sa ganito, times 3 Oo. yung magiging sahod ko from my allowance. Diba? So sabi ko, uy, makakaipon ako ng ganito, malaki yung maiipon ko. Pero, nung dumating na ako sa stage na nagtatrabaho na ako, bakit hindi na kasya? Anong nangyari? Ano nangyari? Bakit Yes. hindi na kasya sa akin yung allowance na ganun lang, di ba? Siguro kasi part of adulting din na level up Oo. yung lifestyle natin. Lifestyle, yung responsibilities. Responsibilities. And also expectations. Dahil may trabaho ka na. Tama. Di ba? Yung sa akin, hindi ako masyado makarelate doon. Hindi kasi, after college, nag-work ako. So, nagkaroon ako ng responsibilities sa bahay. So, a part of my salary, monthly, napupunta doon. Mm. So, parang ako nakaprogram na, okay, hindi ko makukuha ng buo yung salary ko. Pero,
totoo yun, parang naiisip mo kahit paano makakaipon ka. Kaya lang, ang reality is, yun nga, especially for breadwinners, yung salary mo mapupunta doon sa pamilya mo, mapupunta sa bills mo, hanggang sa dulo magtataka ka, saan nga mapunta? Diba? Nagkaroon ka nga ng mas mataas na allowance or salary, pero mas mataas na din yung bills na kailangan mong bayaran. Kasi mas nandyan na yung responsibilities kasi kumikita ka na. Yes. And nandyan yung expectation. Yeah, expectation ng parents, ng peers, at ng social media. Yes. Diba? Pressure din sa sarili mo. Yes. Kumbaga ngayon, na nasa era tayo ng social media, hindi na lang yung relatives mo ang nag-expect sa'yo, kundi yung mga nakakakita din Yeah, sa'yo. mga followers mo. Mga followers mo! Mga followers mo, actually, hindi lang followers mo. Kahit hindi mo follower, Oo. di ba? May ina-expect yan sa'yo. Na to the point na makikipag anuhan sila. Ay, meron ka nito, meron din ako nito. Para part of Na minsan, ginagawa din natin sa sarili natin. Diba? Parang ikaw yung nagpuput ng pressure sa sarili mo na, ay, dapat magkaroon ako ng ganito kasi nagtatrabaho na ako. 5 years na ako nagtatrabaho or more, dapat ganito kasi sila ganito na nga eh. So, siguro nakakadagdag yun sa pagod, diba? At saka sa responsibilities kasi may price yun eh. You have to pay the price ng mga gusto mong maabot. Diba, Katie? Kasi Yes. sabi niya racket. Oo, para siyang may 5 pamilya. Alam mo, daig mo pa talaga yung may 5 anak. Sige, Nakaraang nag-meeting, tinanong ko siya kasi mag-meeting, nag-order sa McDo. May ginagawa siya, sabi ko, ito ba binubuhay ko? Hindi nga, kasi nga sabi nyo kanina, ikaw din nagbibigay ng pressure sa sarili mo. So, siguro ako din somehow nagbibigay ng pressure sa akin, sa sarili ko. Though hindi naman ako nire-require na magbigay sa family. Mhm. Pero, I myself talagang sinasabi ko na kailangan kapag hindi sila, may magpo-provide ako. Kaya siguro ganun kapagod yung dedication ko sa work. Siguro part din na habang may opportunities na dumadating for you, igagrab mo Yes. siya. Kasi hindi ka naman sure eh until when magpe-present yung mga opportunities. So at least ngayon na you have the time, you have the energy to do it, grab mo na. Kaso ang kalaban natin doon is yung time. Yeah. So speaking of time, di ba part ng adulting natin na nalilimitahan na tayo sa time. So how do you manage your time with your friends ngayon? Lalo na kayo, meron na kayong mga sarili-sariling pamilya. Ano na yan? Parang list na siguro yan ang priorities ko ngayon. Kasi, yun nga, parang nauubos ang time ko sa family. So if may chance to meet with friends, sige, if may time. Parang ganito, di ba? Oo. At saka, siguro depende sa support system. Kasi katulad ko, at least yung mama ko, pwede kong maiwan sa kanya yung si Erin, yung anak ko. Si Alvin, hindi rin ako nakakaalis agad-agad. Unless si Alvin ay off siya or may iwan nga sa anak ko. Yeah, so hindi na lang yung basta isang yaya na, tara dito. Tara. No, hindi ganun. Kasi di So, ba isa-set mo muna. dati, lagi tayo naka-yes. Yes. Actually, i-compare natin yung setup natin sa kanya. Oo. Kasi siya, isang araw, kaya niya 10 meet up. Ako, yun naman pagkakaiba talaga. Oo. Ako hindi ko kaya. Isa lang tayo, tapos ano yung compress Compress yun. pa. Siguro, maximum na yung 3 sa atin. Hindi ako sure. Siguro ako, sa akin, maximum na yung 3 meeting sa akin sa isang araw. Pero, yun na yun. Kumbaga, yung 3 meeting na yun, sa friends sa kunwari, yung 3 group of friends na yun, na in-meet ko for that day, sila na. Kumbaga, wala na akong gustong iba pang i-meet. Gets nyo? Oo. Kumbaga,
Part also, dahil nabanggit mo yung tatlong friends na yun, di ba? Kapag tumatanda tayo, Lumiliit kasi din yung yung circle of friends. Yeah. Yun. So yung tinatawag nga natin na core friends, yung parang quality over quantity. Anong ibig sabihin ng core friends? Core friends, this is yung matuturing mo talaga na friends na kahit anong mangyari, no matter what will happen, hindi man kayo ganun kadalas magkikita, alam mo you can count on them. So meron ba kayong core friends? Oo. Pero iniisip Oo. ko, Inisip mo sa kanila kung sino? hindi, iniisip ko by category kasi. Meron kang Ah. friends na to whom na pwede mong i-share if you're having personal problems. Pero kung work naman, ebang set of friends yung pupuntahan mo. Meron mga Siguro category. kasi tayo yung mga type of adults na nag-share tayo. Meron kasi nag-share lang para lang ma-share. Yeah. Gets niyo? Yeah. Pero siguro kasi, kaya tayo may ganyang mga category of friends, is tayo yung type of adults na nag-share tayo ng problems natin or nagsasabi tayo sa kanila na ganito yung na-experience natin kasi gusto natin maka-receive from them ng advices. Yeah, Tama ba? same. Yung ganun tayo. So parang nag-invest ka na lang to those friends na alam mo na nag-invest din sa'yo. Tama. Diba? Hindi ka tulad dati na the more friends, the more more or the merrier, diba? Na kahit sino na lang. Ngayon kasi ang hirap. Kaya nga, di ba, meron din mga friends na na-outgrow mo. Depende sa phase of life that you're in. May ganun ba kayo? Gusto ko yung outgrow. Hindi, di ba yung parang friends naman kayo, but for some reason, biglang hindi na kayo Nawala, mag-isa. oo, totoo yan, relate ako Close na dyan. close kayo before, then ano nangyari? Walang closure. Walang closure. Bigla na lang siya nawala. Yeah. Bigla na lang nawala yung Biglang spark. nagbago. Biglang hindi na lang kayo nag-uusap. Oo, hindi naman kayo nag-aaway. Oo, wala naman kayong pinagtalunan before. Yeah. Yeah, may ganun ako. Meron kasi talaga tayo Ganun. Siguro kasi depende nga sa phase. Pag Yeah. ikaw nandito ka na sa phase na to, siya, nasa ibang Oo, phase tama. din, Yeah. hindi kayo nag-meet, walang common denominator. So, Tapos suddenly hindi na lang kayo nag-usap, tapos wala na. oo. And I think that's part of At saka adulting. bukod sa face, siguro depende din talaga sa priorities. Oo. Possible na itong na-outgrow mo na friend na to, iba pa yung priority niya sa life. Speaking of na-outgrow na friends, so lumiliit nga yung circle natin. And tingin ko doon, sa pagliit din ng circle natin is, isa yung side effect is yung tinatawag natin time crisis. Kasi nga, sa atin, as adult, na ang dami natin ginagawa. Pero 24 hours a day lang ang meron tayo. Pwede ni-extend. So yun nga, kumbaga may napaprioritize tayo sa sarili natin and sa buhay natin na hindi natin namamalayan is na yung ibang circle natin is hindi na natin nabibigyan ng time. Ikaw, paano mo minamanage yung time mo? Ang pag-manage ng time, ako kasi yung tipo ng tao na come what may. So, kung ano yung kailangan pagtuunan ng pansin for this time, doon ko ibubuhos lahat ng energy ko. Pero kung kaya naman na isang tabi, Ano ka din, parang wini-weigh mo, ano yung pinaka-importante yeah, sa ngayon? So, yun ang gagawin mo. doon ko ini-invest yung time ko, yung energy ko. So, yun. Si Maris. Ako, ano ang tanong mo? Paano mo minamanage yung time mo? Sobrang bagsak kasi talaga ako sa time management eh. Same. Sobrang bagsak. Siguro kasi parehas Oo, tayo yeah. may May anak. chikiting na. Yeah. So yun. Ang Kasi hirap. syempre hindi mo naman pwedeng sabihin na Okay. kasi 4 hours mo na ha? Oo. Diba? Put to Oo. 4 p.m. Hindi kasi maya yan, mami, di ba? Yeah. Saka sa inyo kasi na yung unexpected events din sa Yeah. family related, di ba? Na hindi mo talaga, sa tingin ko, hindi mo talaga ma-manage perfectly yung time. Totoo.
Actually, na-realize ko yan, na-guilty ako kasi nung right after giving birth, parang naka-program, hindi pa kasi nagsisink in na iba na. Iba na yung buhay mo, ganyan. So parang ako, as much as possible, yung mga ginagawa ko before giving birth, iniisip ko, magagawa ko pa din sila. The same way ko paano ko sila ginagawa before na ito ginagawa ko, all at the same time nagagawa ko. Pero siguro doon ako parang na-stress ako kasi parang feeling ko, bakit ganun? Parang hindi ko na ma-manage yung time kasi ang reality is that pag ikaw, ginawa ko to, nakafocus ako kay Erin, may one area of my life, may isang area, may isa akong ginagawa na hindi ko talaga siya mapagtutuunan ng pansin. So ngayon, parang ganun na lang, tinanggap ko na lang siya as it is. Na pwede mo naman, pag after mo naman, pag naging nanay ka naman, pwede mo pa namang magawa yung mga ginagawa mo before. Yun lang, hindi mo na siya pwedeng gawin all at the same time. So, parang meron Saka ka hindi mo na siya talagang- priority. Yeah, may iba ka na talagang ipa-prioritize. Speaking of time, kailan yung me time ninyo? Sa gabi ako, tulog si Erin. Yeah, mag-scroll ako ng phone kahit antok na ako, mag-scroll pa din ako. Kasi yun lang yung time of the day na parang feeling ko free ako. Free yung utak Kasi mo. natutulog Yeah, na siya, tulog na siya. makakapag-scroll ako. Yun na yung me time ko. Ikaw? Ako naman, yun nga, kasi as a mother, isingit ko na lang din muna pala. Kasi di ba, nakaka-relate ka dito, na parang kahit anong gawin mo as a mother, may masasabi at may masasabi sa iyo pang tao. Yeah. Diba? So, syempre, ako ngayon, sobrang grateful din ako na nakakapag-me time ako with the help ni Ken. Kasi nga, syempre, for example, ako kasi, parang pagsasabihin ko lang kay Ken na parang gusto kong magpa-nails ngayon. So, siya, encourage niya ako, di ba? Kasi siguro, nakikita niya na yun na lang yung nagiging me time ko. So, sabi niya, sige, Pampering yourself. oo, magpa-nails ka, ako bahala kay Cassie. Ganun siya. So, parang, syempre, since nandun na yung lalabas ako, sabay-sabay na din, di ba? Yeah. Yeah, speaking of lalabas, kayo din ba yung adult na paglalabas may listahan ng lahat ng gagawin minsanan sa isang araw? Hindi ako naglilista. Ay, hindi siya, pero yung sa utak na lang. Pero nasa utak, oo, totoo. Pero totoo, di ba? As long as magawa mo ng... Lahat na dapat Yeah. yan. Lahat. Once na lalabas ka, dapat lahat ng errands mo nandun na. Lahat ng Minsanang lakaran. Minsanan. So parang yun yung winning moment ninyo. Totoo na, tapos pala Sa isang labas lang. Yes. Si ikaw naman, kasi as a single, Yeah. paano yung me time mo? Na ang dami mo din ginagawang racket. Oo nga. As a single na parang lima ang binubuhay. Sa signal na lima ang binubuhay. Ang me time ko talaga is I take advantage kapag meet up sa mga coffee shop. So prior sa meeting, talagang mag-aalat ako ng sarili kong time na aagahan ko talaga. So yun na yung me time ko. Yeah. So minsan na, doon na. Kaya ang pinaka time ko sa sarili ko is when na nag-schedule ako ng meetings sa iba't ibang coffee shop. Yun na Kasi talaga. ano siya, coffee Coffee addict siya. Yeah, so mga kung saan saang aesthetic coffee shop. Speaking of kape, di ba? Part ng pagiging adult natin is yung financial nga, di ba? Kaperahan. Kaperahan. Kaperahan natin. Paano yung pinagkakaasya ang mga sahod sa bills? Siya ba? Pero ito, hindi ko alam kung ako lang, pero merong mga times na kala ko kukulang, pero God will provide. Ay, oo. Totoo yan. Suddenly, oh, meron pala akong ganito. Na-experience niyo yun? Ako, parang dalawang instances yung nare-recall ko. Ito nga yung during the time na may binibigay ako. May part of my salary na binibigay ko sa bahay. So, may time, nagkaroon ng added responsibility. So, wala talaga. Walang natira sa akin.
Tapos may dumagdag pang isang responsibility. So, hindi ko alam saan ko siya. Nagpatong-patong. Nagpatong-patong siya. Then, nagulat ako. Pag-check ko dun sa... Kasi kailangan ko ng pera ng time na yon. So, pag-check ko dun sa ATM, may pumasok na parang 25K, more than enough dun sa kailangan ko. Yun pala, yung OT ko the whole month, dun siya pumasok. Parang sakto talaga siya nung time na kailangan ko. Dun siya dumadating. Totoo yun. God will provide. Yes. Oo, God will provide. Lalo pagdating sa, ikaw nasa sales ka din. Yeah, oo, totoo. So, minsan magugulat ka na lang bigla may dadating. di ba? Unexpected. Unexpected talaga. Tapos, yun nga, siguro, hindi mo talaga, yun, parang sinabi nga ni Aina, may time talaga na akala mo kukulangin ka, pero dahil God will provide nga, may dadating na hindi mo ina-expect, na more than enough. Kung hindi man more than enough siya, di ba? Oo. Mako-cover niya yung Nako-cover niya expenses na kailangan mong babayaran. Speaking of expenses, di ba meron tayong mga deserved? Ayan. Di ba kayo dyan? Healing the inner child. Deserve ko to, Deserve deserve ko ko. yan. Nakakaubos You ng only pera. advance. YOLO, no? Oo nga. Kailan ba mo masasabi na enough na muna tong deserve ko to? Oo, kasi hindi naman pwedeng deserve Yeah, ko siguro pag everyday. nagsasuffer na yung financial aspect of your life, kaka-deserve mo. Nakadeserve na to. Ang tip ko dyan is delayed gratification talaga. Mm. So parang, in a way na ako, syempre ang dami kong racket. So kung magkakaroon ako ng racket, doon lang ako magkakaroon ng talagang sabihin natin deserved moment. Parang pag na-close mo yung Yeah, sale. for example, sa sales or may na-talk ako or may isang event na kumuha sa akin. So, not only sa deserve thing, but to incentivize yourself Mm-mm. para mas ma-motivate Ma-motivate ka ka. na magtrabaho pa ulit. So, yun yung form ko ng incentive para sa sarili ko or yung deserve moment ko. Kayo, kailan kayo na di-deserve moment? Ako sobrang pagod. As in yung ibang level na pagod. At saka pag may sisig. Siya talaga yun. Siya talaga yung deserve Yun talaga moment ko. yung- Upuan yun talaga yung- sa kanya. Yun talaga yung deserve moment niya, no? Deserve ko to moment niya. Yeah. Ako siguro pagkain ng deserve. Kakain ako ng ganito, magbabuffet ako ng ganito. So, yun yung deserve ko. Ikaw, Megs, ano ang deserve mo? Parang ito, ano ba sa kanya? Damit? Tama. Damit. Damit. Mm. Damit. Alam niyo, share ko lang damit nga, totoo, damit. Share ko lang ulit. Nung bata ako, hindi talaga ako naniniwala sa sinabi ng ate ko sa akin na, nung bata ako, sinabihan ako ng ate ko, ikaw, Mean, pag nagtrabaho ka, alam mo kung ano may ipon mo? Damit Damit. at sapatos. Maniwala ka sa akin. Sinabihan ako ng gano'n ng ate ko, hindi ako naniniwala talaga. Tapos, ngayon ko Patingin na-realize. mo. Oo nga. Oo! Ngayon ko na-realize. Punong-puno na, no? Punong-puno na. Pero pag nakakakita ko ng magandang dress, di wala pa ako nito eh. Pero in fairness sa'yo, kasi you invest yourself kasi sa work mo. Oo. You need to be Siguro ganun. presentable. Kasi dati naman, nung naka-uniform naman ako, hindi naman. Yeah, Diba? diba? Kasi part yan ng lifestyle ng work mo. And to meet people, diba? Kailangan maging presentable ka. Not only physically, pero sa mga Oo, panahon. sa panahon. And of course, bukod dun sa dami, isa sa mga deserve ko moment na to, ay deserve ko moments ko pala. Tama ba? Yun is yung skincare. Mm. Di ba? Lalo ngayon, syempre kailangan natin as we Oo. age nga, syempre. Kumbaga, dati okay na ako sa ganitong skincare lang, hilamos lang, okay na ako eh. Ngayon, dumadami na yung skincare ko. Hindi lang skincare. Hindi lang pinapahid sa mukha. Hindi lang. Iniinom, mga Iniinom hindi. din. Mm-mm. Hindi, tsaka sa talantahin.
mga pinapahid natin sa sakit ng katawan natin, Yeah. sa pagod natin. Guilty ako dyan. Bumili ako ng isang pack na inhaler na pastel. Kung alam niyo yun, sponsor ba yun? Yung isang pastel talaga na inhaler na iba-ibang kulay, sobrang hinihit-hit ko yung gabi-gabi. Teka lang, Enchong tea, ikaw ba Oo. yan? Totoo, doon talaga. Still, maliban sa mga vitamins at saka mga pinapahid-pahid na kung ano-ano, yung inhaler talaga ang deserve ko. Talagang bumili ako nun. Ako siguro skincare din. Yan ang naalala ko, di ba? Yung lotion. Oo, yung lotion. Kasi ngayon hindi ko din kasi alam. Minsan gusto ko mag-skincare, pero yung skincare parang ayaw niya na. Hindi ko alam. Kasi di ba syempre, for example, yung retinol. Hmm. So sabi kasi, hindi kasi ako nagsa-sunscreen ng bata ako. So Same. parang nag-start lang ako. Nito lang. At saka feeling ko nito lang din naman talaga na uso. Kaya nga. Totoo nga. Ngayon lang na dapat sinabi na, okay, dapat nagsa-sunscreen ka. Yeah. At hindi naman eh. Diba? Kaya si Erin ngayon, sinasunscreen ko na din. Sunscreen is a must. So, ang effect nga, so may mga nag-a-appear na lines, so nagre-retinol ako. Kaya lang, ang problem kasi sa skincare, sa dami nga ng ginagawa mo, parang minsan, ako nalilimutan ko na siyang gawin. At wala ka na din energy gawin. Hindi, saka guilty ako dyan. Kunyari, bibili ako ng ganitong toner. Nung pagkakita ko, ang dami ng toner doon. Hindi mo na nagagamit. Hindi mo na nagagamit. Parang gusto mo i-try ng i-try? Oh, kaya yung present ko talaga na experience. Ay, oo. Talaga. Kasi feeling ko Totoo talaga yan. na na-expose talaga na masyado. Too yung much skin ko. vitamin C. Nagkaroon ng Ah, parang allergic reaction. kaya, So, dapat careful din. I think dapat cautious din yung mga trending ngayon. Ang dami sa TikTok nito. Oo. Pag ininom mo, papayat ka agad. I mean, oo, pwede ka naman para makabenta. Pero you also have to be realistic. At saka pagka too good to be true, malamang talaga may catch yun. Oo. And syempre, as a pharmacist, na katulad ng mga ganyang iniinom, pinapahid, di ba? Inihit-hit. Kailangan natin maging careful talaga dyan sa mga ganyan. Kasi nga, syempre kayo, as a pharmacist ba, na-experience nyo na, siguro ako, ko na-experience to kasi nga, yung industry ko ngayon, hindi naman pharma industry. So, syempre, pag nalaman nila na pharmacist ka, uy, pharmacist Tatanong sila ka, sa'yo. ako talaga yung tatanungin, di ba? So, syempre, pagdating sa mga ganyan, dapat maging cautious pa din tayo na hindi basta trending is ipapatrend mo na din talaga, di ba? So, To wrap up this session, tayo, as a pharmacist, sanay tayong magbigay ng mga advices tayo. para sa mga patient natin kasi meron tayong patient counseling. And of course, dito sa OTC, sa mga napag-usapan natin side effects of adulting, ano yung ma-advise nyo sa mga listeners or viewers natin? ako siguro, since ang topic natin is side effects of adulting, talaga naman kailangan natin i-recognize na pag naging adult tayo, mayroong mga pagod tayong pagdadaanan. But at the end of the day, we need to have time for ourselves also and to prioritize yung sinasabi nga natin na me time. Kasi kailangan natin yun as adult. Yung mga breather natin, yung winning moment natin na kailangan natin bigyan din ng incentives kahit paano. So for us to become motivated para sa mga susunod pang mga pagod na pagdadaanan natin. Diba? So yun lang. Si Megs. Ako naman, syempre, yun nga, since nasa social media tayo ngayon. Era, So, yes. social media era. So, ang ma-advise ko lang is, lagi nating iisipin na meron tayong kanya-kanyang time. Don't compare your achievements, your wins in life, sa mga nakikita mong wins in life ng iba sa social media. Kasi pwedeng, sa ngayon, yung time ngayon is time niya
Pero yung time mo, tomorrow. At least, meron tomorrow na dadating din yung time. Sa akin, it is what it is. Parang kung nasaan ka ngayon, kung ano yung responsibilities mo, gawin mo. Kung ano yung decisions na kailangan mong gawin, gawin mo. And siguro yung sinabi ni Megs nga na we tend to compare yung life natin versus what we see on social media. So, mas nakakadagdag siya sa stress natin. Pag kino-compare mo, sabi nga nila, comparison is the thief of joy. So, minsan, hindi mo napapansin yung progress mo. Mhm. Kasi, you're too busy looking at the progress of other Comparing people. yourself to others. So, hindi mo na-acknowledge na, ay, oo nga pala, may improvement ka din. Kasi nga, sa iba kong tao nakatingin. Then, isa pa, kung magko-compare ka, ito natutunan ko, para din sa mental health ko, i-compare ko yung sarili ko sa kung sino ako before. Mhm. Kasi yun lang naman talaga yung dapat mong gawin. Kasi tama nga si Mix, magkakaiba tayo ng timeline, Ay. magkakaiba tayo ng definition ng success. Yeah. Diba? Magkakaiba tayo ng roads na dinadaanan. So, parang walang sense and it wouldn't really help you kung i-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. Progress mo sa ibang. And isa pa, yung me time, especially ngayon na nanay na tayo. So, exhausted talaga siya. Importante na alagaan pa rin natin yung sarili natin. Especially kung may anak ka. Kasi, parang napapasa mo yung energy sa anak mo. So, pagka pagod ka, galit ka, ako guilty ako dito, napapasa ko yung stress ko kay Erin. And syempre, hindi natin gusto yung ganon na maa-absorb nila. So, pagka okay ka, pati yung tao sa paligid mo, magiging okay din sila. So, yun. Yan lang. So that's a wrap for our first episode. Yes. So, if nakarelate kayo, don't forget to like, comment, and share sa friends nyo. Kasi baka makarelate din sila din sa mga topic na na-discuss natin for today. Okay, until next time here at OTC!